Hi teachers, Sir JJ here, and I am here to give you the recorded video about the Google extension and Google applications we can use. So, this will be very quick, no? Kasi napag-usapan naman natin yun. And I will just give you some of the ideas, tsaka mas detailed na step-by-step process. Okay? So, ito po. Let me go ahead and share my screen with you. Okay. So right now, what you can see here is the Google Classroom extensions. Uh, and again, my objectives here is to give you some of the applications and extensions that will make our work easy. No? So, uh, first of all, I would like to give the method on how we are going to uh, you know, install the extension. So, very simple po. Just uh, insert this link. Okay. And there you go. Just need to search for the extension. And after that, diretso-diretso na po ng install yan. Okay? So now, what are the different uh, things or applications that we can use here? So, unang-una, syempre, napaliwanag nga po natin, unang-una yung paggamit ng mga screencasting apps or screen share apps like the Screencastify. So, let me just give you a quick demo on it. So, here's the link or here's the Screencastify extension. Just need to click it, no? And after that, there will be pop-ups and merong mga options na kung gusto mo itong browser tab lang na ito o yung mismong buong screen. Okay? Ayun. So we'll just wait for, I think this is just a second. Okay? So yun po. Okay, so I think since it's loading, maybe I'll just give it to you later. Next one po is itong aPowerSoft. Paano po ito gamitin, no? Madali lang po ito gamitin. You just need to copy the link or just need to insert this link, the www.apowersoft.com, free online screen recorder. Then here, this aPowerSoft will display and you may start recording. Just need to launch the online launcher. Okay, para po tumakbo yung application. Kapag kasi dinownload ang app, ano po nangyayari? Medyo mahirap po siya, tsaka may bayad po yung ibang features. So since ang inyong objective lang naman is to record the screen, so you can actually use this, yung start recording na rin po. So yan na po siya. Or just wait for the pop-up, no? Then after that, yun. You may now start recording your screen. Yan. Pag lumabas na yung red na yan, tapos meron na ditong box ng record, full screen, region, etc. Yan po. So, just click record. Then, meron pang countdown. And it's now recording. Okay? So, yun, another feature po pala is you can actually use this para po makapag gawa ka ng or makapag-pen ka. So, yan. So, kunyari, ito, gusto ko to. Yan. So, yan. Hindi na mag-drawing dyan. Tapos, to erase it, just, yan lang. Clear. Pwede kang maglagay ng text. Yan. Nasaan na yun? Ayaw. Anyway. Aha, nandiyan lang yun.
Okay, so yun yung features ng screen ng aPowersoft. Then after this, you may stop the recording. Then a pop-up will follow na magdi-display, no? Dito pala po pwede nyo na siyang i-edit kung gusto nyo po siyang i-save sa cloud. Pag save nyo po kasi sa cloud to, ano po mangyayari? Kailangan nyong pumasok dito sa ito pong kailangan nyong mag-login. Okay? Although you can log in using Google or Facebook, no? Yan. Okay? Pwede rin naman mag-save dito. Save as video file. Tapos, open folder para makita nyo kung saan nakalagay. So, in my case, nakalagay siya sa excuse me. Nakalagay po siya sa yan. Ito yung mga videos. Yan yung video natin. Okay? Ayan. So, siya po ay nakalagay sa yan. My Documents, aPowersoft Online Screen Recorder folder. Tapos yan po yung lahat ng ni-record. Okay? Ganun lang po siya. Okay, so done lang natin. Isa tayo po dito. Okay. Next lang din po para matapos na yung ating yan. So application closed. Next po is yung Windows G. Ang Windows G po ay ganito po ang kanyang itsura. Okay. Yan, lalabas po yung ito. Yung wala pang lumalabas. Yan, ito pong lumalabas sa kanya. Ito pong merong option. Actually, hindi ko sure kung nakikita nyo po ito, no? Pero, ito po ang itsura niya. Okay, ito na lang natin. Windows G options. Windows G ano yan? Windows G options. Ano na nga yan? Sige. So, ito po itsura niya. Yan. Yan, ganito. Ganito po ang itsura niya. Ganito mismo. Yan. Okay? So, pagka pindutin nyo po ng Windows G, lalabas to. Then you just need to click this. Ito pong dot. Yan po ay recording. No? Tapos, same lang din po. Magre-record siya, save. Okay? Ganoon lang po. Ang pangalan po ng folder niya ay Captures. Let's try. Let's try para mo makita nyo. So, pag na Windows G ako, re-record ko to. Okay. Pagka record ko po siya. So, yan. So, ito, nagre-record na po siya ngayon. So, I'm currently recording my screen. Yan. Tapos po, pag in-stop ko po siya, magkukusa po siya mag-save sa dito. Yan. Game clip recorded. Kasi nga, sabi ko nga po kanina, di ba, yung Windows G po ay for games talaga. So, ang akala tuloy ni computer, game yung iyong ni-record. Kasi Xbox, Xbox feature na pwede mo i-record yung game mo. Okay? So, siya po ay makikita nyo po sa My Videos. Okay? My Videos. Tapos, Captures. Yan, Captures. So, ito po siya. Ayan. Windows G options, Google search yan, di ba? Nandyan po siya. So, tingnan nyo, para pansin nyo, ginagamit ko rin talaga siya. Pero ginagamit ko lang siya pag medyo light yung i-record ko. Ayan, ganun lang. Just going to press, ito. Ipe-press nyo lang ito po. Ang ipe-press nyo lang po ay this one, Windows G. Yan.
Sabay po yan. Parang nagsasave lang, pero imbes na Control S, Windows G. Ganon po. Okay? So, yan. Okay, let's continue. Yan. So, other apps po na ginagamit natin na extension ay itong note keeping. So, yan nga po, napaliwanag ko nga kanina na you may by clicking this, you may add sa ito na po yung link. You may add some title, no? So, sample. Yan. Tapos, mag-save na siya. So, gusto nyo i-check siya, ito po siya. Pag check nyo po yung Google Keep ko, ayan po siya. Yan. Nakalink na siya, di ba? Ito siya. Ganun po. Ganun lang siya kasimple. Yan. Okay. Next. Content sharing, share to classroom. For example, you have a PDF or a file that you want to share with your students, no? Simple lang po yan. Okay, let's have an example na naghanap tayo ng PDF article. Or article. Halimbawa, gusto ko silang pabasahin ng doing philosophy. Okay. Articles. Tapos gusto ko silang magbasa, syempre. Okay. So gusto ko silang magbasa. Ito po yung gagawin. So, imbis na sabihin ko na, guys, here's the link, click this. Hindi na po. Okay? Once you have here the data or the file that you want your students na mabasa, just click this icon, itong share to classroom, tapos, yan, click one class, tapos, you may push to students, you may use this as an assignment, or you may ask a question, tapos ito yung attachment na file nila, or make an announcement, no? Kapag push students, kapag naka-open po online ng mga bata, kusa pong bubukas yan sa kanila. Kapag create assignment, ayan. So, gagawa mo ng title, ng instruction, ito yung link niya. Diba? Kapag ginawa mong question or ask question, same procedure pero may questions ka. Kumbaga yung question mo dito ay naka-base dun sa iyong material. No? And make announcement lang, okay. Kindly read this material, ganun lang din. Yun lang. Tapos, post na. Okay? Ganun lang po siya kasimple. Ang share to Google or share to classroom. Next, Google Calendar, simple lang naman po yan. Let's just go to calendar.google.com and you may add anything there. So, ito nga kanina yung aking example. Pwede natin burahin yan kung gusto nyo. Yan, pwede burahin yan. Ito lang magbura. Yan. Tapos, naka-grid siya. So, just click kung ano yung oras na gusto mo iset. So, 1 to 2 p.m. Tapos, kung gusto nyo mag-Google Meet, you can use this. Then, just send this one to your students. Okay? Ganon po. Tapos, pag nandyan yan, halimbawa, gawa tayo kunyari, halimbawa dito, 5 p.m., gawa tayo, sample. Add location, Divine Light, ano ba yan?
Academy. So, pag sinave mo yan, itong extension na ito, na Google Calendar, lalabas siya dito. Okay? Refresh nyo lang po muna. This is a refresh symbol. So, yan ang sample. Ito yung mangyayari ngayon. Okay? Ganun po siya. So, lahat po ng ito, nanditong icon, yan po ay mga extensions para maging mas madali yung ating trabaho. Okay? Yan. Next. Small PDF. Yan. Napaliwanag ko naman na siya. Halimbawa, meron kang PDF na ibinigay, no? Hanap tayo kunyari, PDF na personal development PDF. So, for example, ito, naka-PDF siya. Ayan. Itong, DepEd copy ng personal development. What you need to do is, you just need first to download the file. Then, magda-download siya dito. Lalabas siya dito. Right? Yan. Ito pala muna. Just save it. Lalabas siya dito. Yan. So, nandiyan na siya. When you open this small PDF icon, lalabas siya. If you want to convert it into Word, pwede po. To PowerPoint, pwede po. Kung gusto nyo po siyang gawin Excel, pwede. Yan. So, convert. Lalabas na po ito. Okay, okay naman. Pwede diretso na rin. PDF to Word. PDF to PPT. Saan ba yan? Yan. So, from PDF to PPT, yan po lalabas dyan. Ganun lang din. So, PDF to Word. So, pag halimbawa ito, i-drag lang natin dito. Yan. So, yan na siya. Pag ginawa po natin convert to Word, yan na po. Just convert to Word. Okay. Tapos, choose option. Ayan na. Converting. Ganyan na po siya. Okay. Tapos, download nyo na lang po siya. Okay. Pag di-download, Word document na siya. Tanan! Word document na. Alright. Next po. Google Drive. Ayan, Google Drive, ano naman po yan? Napakadali lang po niyan. So, drive.google.com. Simple lang po yan. If you want to add a folder or if you want to upload something, just need to click new. Then, folder. Kapag folder, gagawa ka lang ng folder dito sa loob. So, pag click mo yung folder, magkakaroon ka lang ng bagong folder. Dito. Yan. Ganyan lang siya. Okay? Pero kapag ginawa mo file upload or folder upload, pag folder upload, pipili ka ng folder mo from your device. No? Tapos, for example, itong sa akin, ano ba? Bawa ito. Sir JJ. Sir JJ. So, upload lang. Upload lang din. Okay. Nasaan na yun? Sir JJ. Medyo matagal lang po kasi marami ng laman ng aking Google Drive. I've been using this since I was college. Kaya punong-puno na siya. Okay. So, ayun po. Ganun lang naman. Nasaan na siya? Nasaan na yun? Yung Sir JJ.
So sa akin nagsasabi na siya na kasi nga marami ng laman, nagsasabi na siya sa akin na bumili na raw ako ng panibang additional na na storage dito. Well, pwede naman pong bumili. Okay? Kaya may pagkamahalan po yan eh. Ayan. Medyo matagal lang siya. Okay? Anyway, so yun na nga. Ganun lang po yun. Share with me. Ito yung mga files na ginawa ng ibang friends ko sa Google na shinare nila sa akin. No? Na shinare sa akin or sinend sa akin through email. Yan. Ito. Yan, so yan po. And for example, ito, English demo. It was sent to me kasi nga gagawa namin ni lesson. So nagkaroon kami ng references. Ano pa ba? Ano pa po? Itong Cordero ng Diyos MOV, ito ay pinanood ko lang to. Tapos nag-save na siya sa akin. 'Di ba? Ganon siya. Ganon po talaga, ganon. Okay? So, yun po ang Google Drive. Next. Mote. Itong Mote. So, same procedure lang lahat po Punta lang kayo dito sa Chrome Web Store, tapos Mote. Lalabas na si Mote. Tapos, add to Chrome lang. Okay? Ganon. So, how does this Mote works? So, for example, let's go to the Google Classroom. Classroom.google.com. Kapag naka-activate si Mote, ano po mangyayari sa kanya? Halimbawa, gusto natin mag-check ng output ng bata. So, ito po. Asan ba yung aking yung pinagsendan ko ng kanilang assignment? Yan. So, for example, they sent an opinion paper. So, for example, I want to check it. So, I'm just going to open this or click their output. Tapos, gusto kong mag-comment. Diba? Halimbawa, itong kay Tristan. Ito yung kanyang opinion paper. So, kapag magko-comment lang kayo, click that Mote icon. Ito po. So, nagre-record na siya. Cancel mo natin. So, once na click natin itong Mote na icon, yan po ay mag-start recording na. For example, I like how you presented your opinion. You have a valid reasoning. Great content. Click done. Then, yan, just click post. So, yan na. Yan, diba? I like how you presented your opinion. You have a valid reasoning. Great content. Diba? Ganyan siya. Tapos, pwede mo siyang i-edit. Bawa, para may mali sa pagkakalagay, edit mo lang. Lagyan mo ng period. Yan. Ganyan na. Let's update. There you go. Okay. Yan po ang Mote. Okay. Next. Kami. Ito. Ang Kami naman po, ito po ay ginagamit for annotation and parang pwede siya maging synchronous reading. For example, I have a PDF here. I have a PDF file. For example, basa tayo ng isang PDF na magandang PDF. Little Red Riding Hood. Hood PDF. Yan. So, syempre,
meron pong mga lalabas dito na naka-PDF na. So yan. So lahat po ng PDF file, kapag meron ka pong Kami extension, lalabas po ito. Sa lahat po ng PDF file yan. Okay? Ganon po yan. So, this is very simple. Just need to click this icon, then open with Kami. Tapos mag-open siya. Yan. Ito. There. So, during synchronous activity or synchronous learning, no? Pwede nyo silang pagbasahin ng sabay-sabay. Naka-screen share ka, tapos magbabasa sila. Tapos, example, one kid cannot read one word. So, isang bata na hindi niya kaya basahin yung isang word. So, what you can do is just click text to speech, then just highlight the phrase or words that you want there. Okay? Lupit, di ba? Ganun siya. Okay? Pwede yan. Basta highlight nyo lang. Okay, di ba? Ganon. Next, halimbawa, gusto nyo na mag-comment dun sa sentence. So, here. Click comment first, then highlight this one. Yan. Nagko-comment ka na. Tapos, kung tinataman ka mag-type, just click this voice typing, then sasabihin mo lang yung gusto mo sabihin. So, just allow it. This is a very good introduction. No production. It's introduction. Ganun na lang. Okay? Minsan kasi, kapag kinakain mo yung salita mo, iba yung naririnig ni Google, iba yung sinasabi niya. Okay? Ganun lang. Tapos na. Ganun. Pwede mo i-delete yung gusto mo. X lang. Okay? Text box. Simple lang po yan. Pwede kang maglagay ng note. This is a good idea. Where is the main idea? Where is the main idea? Mga ganyan. Although I'm not an English major kasi, parang lang. Siyempre, kayo nang bahala dyan kung paano nyo iaano yung questions nyo. Pero yun nga, ganyan po yung kanyang function. Equation, halimbawa, for math majors, halimbawa, merong problem dito, pwede po kayong magsuot ng equation. Halimbawa, ito, pwede nyo pong baguhin yung size. So, 25x, tapos symbol. Yan. Para lang kayo gumagawa ng tawag doon, ng variables. Ganyan lang po siya. Erase mo lang. Ganon. Okay? Now, ang Kami po ay tawag dito, free trial. Ang maganda po sa Kami, kung magugustuhan nyo po siya, meron siyang account upgrade, and this can be paid through school plan or school's plan, no? Halimbawa tayo sa DLA nang gustuhan natin ng Kami. So, magbabayad lang ang school,
Tapos tayong lahat na teachers, pwede na tayong maka-avail. Actually po, sumubok na akong humingi ng quotation. Opo. Yan. Ganun lang po ang kami. Okay? So, there. Now, let's go to the use of Google Docs. Well, ba't ko sinama ang Google Docs? Sinama ko po ang Google Docs kasi halimbawa wala kang MS Office. Nag-expire yung license ng MS Office, no? So, kailangan mo nang gumawa. Paano ka ngayon gagawa kung wala kang MS Office? No? So, using Google Docs, pwede nyo pong gawin yan. So, punta lang po kayo sa docs.google.com. Then, lalabas na po yan. Okay? Yan po. Yan. So, yan. So, start a new document, blank. Ito po yung sa Word. So, file, click file. Yan. Kaya kung gusto niyo po ng spreadsheet, nagiging sheet po siya. I mean, spreadsheet, yung Excel. Presentation is the slide, the PowerPoint. Okay? So, yun po. Halimbawa, open, para naman itong open. Yan. Pwede po kayong mag-open. Yan, halimbawa, meron kayong file na nandito sa desktop nyo or laptop nyo. Tapos gusto nyong ilagay dito sa Google Docs. So, simple na naman po. Just need to look for the file. For example, itong ano ba example ko? So, halimbawa itong attitude and effort rubric. So, gusto ko siyang ilagay dito. Just drag it there. Na-upload na yan. Okay. There. Ayan na po siya. Yan. O, diba? Pwede na po siyang i-edit. Nakasave na rin po siya agad. Same with the PowerPoint presentation. File, new. Okay. Presentation. Tapos mag-open siya ng bagong tab for the Google Slides. Okay. Tapos same procedure. Kung gusto nyo mag-upload ng PowerPoint, open. Okay. Tapos, click nyo yung upload sa dulo. Yan. Upload. Sorry, madilim kasi yung aking upload. Tapos, same procedure lang. Pwede kayo maghanap na muna ng file. Halimbawa sa akin, DLA files. Halimbawa ito. Ito. Rules, Battle of the Bands, kunyari. So, mag-upload siya. Tapos, wait lang natin. Mag-open na siya. Yan, di ba? So, yun na po. Kahit wala kang MS Office, basta may internet connection ka, yan, makakapag-edit ka na. Diba? Yan. Tapos po, ang maganda pa dito, halimbawa, habang nag-edit ka, pwede ka pong maglagay ng isa pang editor. So, for example, ito po. Halimbawa, marami kang gagawin. Tapos gusto mong
may tumulong sa'yo. Simple lang, just click share, mag-add ka ng collaborators. Okay? So, mawa-add ko si John Kenneth Sangab. Yan. Pwede siya maging editor or viewer lang. Ganyan. Okay? Pag sinend ko yan, mag-email po yan kay Sir Ken na pwede nang i-edit ito. Ito pong slides at itong Google slide file. Tapos po, matindi pa doon, pwedeng sabay kami mag-edit. So, habang ini-edit ko to, ini-edit niya rin po itong isa. Ini-edit niya rin to. So, pwedeng sabay kaming gumagawa. Tapos, sabay rin siyang nagsasave. Okay? Ganun po. Yun. So, ganun po ang Google Slides. Kami naman po, ginagawa rin namin, we use Google Slides din po or Google Sheet. Ito nga pong spreadsheet. Ang ginagawa namin for deliberation, naka Google Sheet tapos nilalagay namin yung section na hawak namin, yung mga honors. Tapos lahat kami simultaneous kami gumagawa doon. Yan. Tapos yun nga, hindi na yung katulad na, gagawin ko na muna siya. Patapos na ako, send ko sa'yo. Hindi siya ganon. Kahit sabay-sabay kayong gumawa, tapos siya agad. Hindi katulad pag offline, gagawin mo muna, tapos save mo, send mo sa kanila, edit nila, pagtapos sila, babalik sa'yo. Matrabaho masyado, time consuming. So, kapag gumamit ka ng Google Docs, kahit sabay-sabay kayong gumawa, tapos agad ang trabaho. No? And last but not the least, actually, ito yung pinakagusto ko sa lahat, yung Google Forms. Now, paano po ba ginagamit ng Google Forms? So, punta lang kayo sa forms.google.com. Yan. And, after this, may mga template na po dito eh. Ayan, ito nga template na dito. Ito, sample worksheet. Ito yung halimbawa gusto nyong mag-collect ng data ng mga bata. Ito invitation. Ito rin po invitation. Okay? Google Forms is also very useful for survey, for survey, yung mga contact, yung collection ng contacts, yan, quizzes, pwede po, no? So, halimbawa, gagawa tayo ng survey form, no? Sa Google Form. Halimbawa, ang ating objective is to create a survey kung ilan yung may internet connection o wala. Wag kasi syempre parang makasagot yung walang internet connection. So, gagawa tayo ng form. Okay. For example, anong mas prefer nila? Halimbawa, mas maraming synchronous o mas maraming asynchronous. So, yan. Survey form. Ito yung pinaka-title. Form description. Dito nilalagay kung ano yung para saan tong form na to. This survey form purpose to collect the data. Yan. Nasa ganun po. Collect the data. Tapos, ano yung ating example? Synchronous or asynchronous. So, halimbawa, gusto mo i-collect yung email address nila. Punta ka dito sa settings. Tapos, collect email addresses. Pag-click itong response receipts, ano po ito? Ito po ay
Once na sumagot po ang student, magsasend po ng responses doon sa kanyang email. So for example, ako po, nagsasagot ako nito. Once na natapos akong sumagot, makaka-receive po ako ng email ng sinagot ko. Okay? Ito naman to require sign in. Pag clinic niyo yan, pag nagbukas sila ng form, ang mangyayari po, magre-require po muna na mag-sign in muna sila ng kanilang Google account. So, ito pong respondent scan, kapag clinic itong edit after submit, so once they finish answering the form, meron pong option sa huli na pwede nilang i-edit yung kanilang sagot. Kapag click naman tong see summary charts and text responses, ibig sabihin po niyan, pag sumagot sila, natapos ang sagutan, may kita po nila yung resulta ng iba na sumagot. Okay? Ganyan. Presentation, yung progress bar, ito yung para may parang baba, itong buong linyang to, may color na napupuno. Kumbaga parang, may si progress bar, para ba to? Parang nagkakaroon ng indication kung gaano na karami yung masasagot mo. Okay? Ganon. So, halimbawa, confirmation message, your response has been recorded. Simple lang, pwede mo baguhin yan. Bawa, thank you very much for answering. Okay? So, pag sinave natin yan, so yan lalabas sa kanya. Sabihin nito, nagko-collect tayo ng email address. So, ang tunong tanong, what particular approach of learning, sorry po sa aking font, medyo maano, wag nga lang, gawin nga natin tong gawin nating, okay na yan. Particular learning approach do you prefer? This is a question. Pang multiple choice yan, so may mga choices tayo. Synchronous, add option, asynchronous, both. Kapag click nyo po itong add other, lalabas po dyan na option I, other. Okay? Yan po yan. Pero pwede pong wala na yan. So, yan. For example, you want to have another question na pwedeng magbigay ng checkboxes. So, simple lang po yan. So, nga pala, if you want the student to really answer your form, you need to click this, required. Hindi sila makapag-submit hanggat wala silang sagot dito. Okay? Yan. So, isa pang question. Simple na po. Paano po tayo mag-add ng isa pang question? Just click this, add question. Yan. O, diba? So, naman, ang atin naman gagawin, ano yung particular na araw na gusto nila sa synchronous at asynchronous. So, paano pag ganun? Gagamit tayo ng checkbox. Yan. So the question is, which, ano bang question yun? Ano ba? What days do you prefer for synchronous learning? So, yan o. Kapag ang Google kasi, magaling siya mag-predict. So, pwede mo nang, yan, pero pwede nang ilabas itong mga to. Okay? Or, kung gusto mo mahirapan muna, option 1, Monday. Add option, Tuesday. Add option, Wednesday. Ayan, nakahan na. Thursday, Friday. Yan. Okay?
Halimbawa, ang tanong mo parehas lang naman. Or ang nature ng tanong mo ay parehas lang. Tapos same choices. Kapag clinic mo tong add question, mapapagod ka. Pwede nyo pong i-copy yung question. So, duplicate lang yung question. Ito na po yung pangatlong question. So, what days do you prefer for asynchronous learning? Same. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Check boxes. Di ba? Next. Halimbawa, ang gusto naman natin ay magbigay sila ng kanilang comments. Simple lang po. Choose. Pag short paragraph kasi itong makikitsura niyan, ano ba yung tanong? What are the, or parang ano bang pwedeng tanong natin na pwede natin ilagay dito? Kasi kung synchronous learning, kung kailan, no? What particular time? Yan. Particular time. Do you prefer for synchronous learning? Yan. Para po makita nyo, iano ko po. Yan. So, pag short answer text, sasagot sila kung ano yung gusto nilang sagot. O anong gusto nilang time. Okay? Siyempre, don't forget to make this required para hindi nila ma-miss yung mga questions mo. Yan. Tapos gusto mo naman na magbigay sila ng comments and suggestion. Yan. Add question lang. Tapos, ano pa ba to? Paragraph. So, ang question mo ay, do you have any suggestion? Feel free to share it below. Yan. So, magkakaiba lang ito, pag may kilan talaga. Ito po, pwedeng paragraph. Talagang kahit 12 paragraphs kaya po dito. Okay? Ganyan. So, yan na po. Ngayon po ang simple paggawa ng survey form sa Google Classroom. Halimbawa, gusto naman natin gawin yung parang katulad ng ginagawa nila Miss Marie dun sa ating online virtual login. Kung papansinin nyo, pag naglagay kayo ng email address at nag-click nyo login, logout, next page, ganun, no? Ganito po yun. So, halimbawa, ito, gusto nyo, bawat tanong, next page. Bawat tanong, next page. Pwede po yun. So, simple lang. Click nyo muna yung option na to. Tapos, click nyo po ito. Add section. Yan. Parang mali ng gawa ko. Wait lang. Wala tayo. Saan ba? Ito. Tapos, add section sa baba. So, nasa baba siya. Okay? Ganun. So, same lang din. Okay? Click nyo lang to. So, click mo tong baba. So, kung ano i-click mong question, dun magkakaroon ng section sa baba niya. O, diba? So, pag click ko to, lalabas ang section sa baba na tong question na to. O, diba? Yan. Ganyan. Diba? Add section. Tapos, add section. Okay? Ganyan. So, yan po. Halimbawa, gusto nyong baguhin yung itsura ng syempre, color purple. Yan ang default na kulay ng Google Form. So, simple lang po. Click nyo po itong parang, yung, ang tawag dito sa yung parang lagyan ng paint. Tapos, yan, pwede po kayong pumili ng image. Ito pong themes, ito po yung nasa loob na mismo ng Google Forms. Yan. Tapos,
Itong upload, mag-upload ka ng picture. For example, upload tayo ng picture. Bawa picture. Nawa, kuha tayo ng random picture dito ha. Bawa ito, DLA outreach. Ewan ko kung ano to. Basta kukuha ako ng picture. Hindi ko alam kung anong picture to. So, ayan. Mag-upload siya ng picture. Then, yan na. Labas. Ay, lumabas. Bagal lang, pag-load. Okay. Well, lumalabas sa picture. Okay natin ulit. Kahanap na tayo ng iba pang picture. Ano ba? Bawa ito sa akin. Picture ko to na may career ko. So, ayan. Wala lumalabas sa picture sa akin. Yan. Anyway, yan. Ganyan lang po siya. Basta may lalabas po na picture dyan. Pag may lumabas na po na picture dyan, it's up to you how are you going to set it. Kasi hindi naman po kasi nabubuo yan Oh. Hanggang dyan lang po siya. So, bahala po kayo kung anong gusto nyong i-ano. Pag done po kayo, mag-upload po siya. Ayan. Ayan. O, diba? Nalaro ko no? Ayan. Tapos, yung theme color, ito yung anong kulay yung gusto nyo. Mama, ito gusto mo. Mababago yung kulay. Nagbabase po yung theme color sa picture na nilagay nyo. No? Pwedeng yellow kasi may yellow siya. Pwedeng ito. Huh? Tapos yung background color, dun din kung saan siya kung ano yung kulay na nasa kan. Kung ano yung kulay na naka-set dun sa photo. Ang font style natin, 4 lang po yan. Basic, ito po yung tsura. Ito pong decorative, yan. Medyo girly. No? Ito pong formal, yan. Formal, diba? Parang Garamond ata to, itong font na to. Tapos playful, yan. Ano siya? I forgot this particular font, pero tingnan nyo, para pambata yung kanyang font, no? Yan. Ganyan lang po siya. Tapos, tapos na kayo. Gusto nyo munang check ano yung itsura ng form nyo. Click this, yung icon na preview. Lalabas siya dito. And there you go. So, survey form. This survey form purpose to collect the data. So, email. Dito po sa email part na to, the respondent should answer email format. Hindi po pwede yung bawa, JJ Rosales. Hindi pwede. Please include @sign. So, okay, sige gawin natin. les@gmail.com. Next. So, ganyan na itsura niya. Okay. Pwede nyo po tanggalin yan For example, ito. Tanggalin nyo na lang. Pwede naman po yan. Okay. Optional naman po yan. Okay, yan. So, dito po, lalabas po dito. Pag ni-refresh nyo siya, wait lang po. Pag ni-refresh nyo yung form, yan, wala na yung So, ulitin natin ulit. Next. Diba, yan wala na yung wala na yung section. So, what particular learning approach do you prefer? Synchronous. Next. What days do you prefer? What are the days, for synchronous learning? Pwede Monday, Wednesday, yan. How about for asynchronous learning? Tuesday, Thursday, Friday. Yan. Yan, sa simple. What particular time do you prefer for synchronous learning? Sabihin natin around 2 p.m. Ayan. Tapos, do you have any suggestions? Feel free to share it below. So, yan.
Pwede ka mag-type ka ng gusto mong suggestion, kahit mahaba pa yan. Ayan. Sige, yan. Kahit mahaba pa yung ilagay mo, walang problema dyan. Ayan. Tapos, send me a copy of my responses. Submit. Pag nag-submit na po ang bata, ito po ang magiging itsura niyan. Ayan. Ito po ang itsura nito. Yan. So, ito yung questions mo. Ito yung responses. So, sino yung sumagot na? Yan. O, diba? So, si JJ Rosales 002 sumagot na. So, based sa survey, ito yung kanyang sagot. Okay? Ganyan na. Okay. Yan. Tapos, pwede mong i-export siya as a spreadsheet. So, just click create spreadsheet. Then, create a new spreadsheet. Create. Then, lalabas ng isa pang tab na naglalaman ng sagot. Yan. Okay? So, yun po. That's how you create surveys using Google Forms. Okay? Yan po. So, nakalagay dito yung kailang sagot. Pag marami po sumagot dyan, marami po nakalagay dyan. Okay. For example, let me show you the survey form created by Sir Ken dun sa registration natin. So, ito yung ginawa niya. Okay. Ito yung ginawa ni Sir Ken kahapon. Nasaan na yan? Ito yung ginawa niya. Ito. Google Classroom and its extension. So, ito yung questions. Ito yung responses. Yan. 48 responses. Diba? 48 responses. Ito po yung mga sumagot. Yan. Ito yung mga email addresses. Ito yung sagot nyo. Okay? Tapos, ang maganda pa dito, pwede yung tignan yung sagot nila kada question. So, yan. So, for example, yung mga name nila, email addresses, yan. Tapos, yung kanilang sagot. Okay? So, 45 responses ang both. 2 responses for extension, 1 response for walkthrough, etc. Individual, makikita mo naman dito yung sagot ng bawat isa. So, for example, itong kay Miss Tess. So, yan, nakita mo ngayon kung ano yung sagot niya. Wow, gusto mo ng random number. Bawa, bigyan nga pa ng random number. 7. Oh. So, sino yung pang 7 na sumagot? Yan, oh. Marizel Author. Ito yung kanyang email address, ito yung kanyang conference na gustong atinan. No? Ganyan po siya. Pag tinignan natin yung spreadsheet nito, yung Google Sheet, yan, ito po yung tsura niyan. So, ito yung mga sagot nyo. No? At meron po itong oras kung kailan kayo nagsagot. Ang pinagtataka ko nga po gumawa kami ng form ng 2:00 ng hapon, maraming sumagot ng kaninang umaga lang. Diba? Ganyan. So, kaya nangyari po, hindi po namin na-send agad yung email kasi, syempre, iniipon namin yung email, yung responses. Okay? Yan. So, pwede mo na i-print yan. Pwede mo na siyang export as Excel file. Ganon. Okay? Yan. Siguro, bigyan ko lang ngayon ng pre-recorded na kung paano gawing Excel file to. Madali lang naman yun eh. Okay? Ganon po siya. Now, last na po ito. Paano kung halimbawa gagawa tayo ng quiz using Google Forms? Kanina may tanong si Miss Ting, paano po yung Google Form na may time? Okay. Madali lang po yan. Okay? Ganito po. Wait lang. So, gawa tayo ng time quiz. Kunyari, general questions lang to. Gawa tayo ng
bagong form. So halimbawa, gawa tayo ng bagong form, gawa tayo ng general questions lang. Bawa general knowledge. General knowledge quiz. Kunyari So, kahit naman wala na pong description, okay lang naman po yan. Okay, so first question, mga multiple choice. Who discovered the Philippines? So, ang gawin natin ng mga choices yan. Si Ferdinand Magellan. Sino pa? Yan, Aitas. Ano yun? Aitas. Indonesians. Malays. Para bigay ka pa nga na isa pa. Tao. Alam ko na. Juan Ponce Enrile. Yan. So, sino mga nakadiscover ng Philippines? Sino nga ba? Siyempre, hindi naman si Ferdinand Magellan kasi nung tumunta na si Ferdinand Magellan, meron na mga tao. So, I think this second one. Okay? So, sir, gagawin ko siyang quiz. Paano po siya gagawin quiz? Okay. Click this settings. Quizzes. Make this a quiz. Yan. So, kapag click nyo po yung immediately after submission, na kapag nag-submit po si student, magkakaroon na po agad ng result. Ito pong later, after manual review, ito yung halimbawa sumagot sa student, tapos checkan mo pa. No? Yan. So, respondents can see yung missed question, ano yung mga maling sagot niya sa tanong, ano yung tamang sagot niya, at ilang points. Doon pwede mo naman tanggalin kung gusto mo. Bawa, gusto mo na makita niya yung mali niya, tsaka yung ilang points. Okay? Ganon. So, save mo lang. So, ano nangyari? Merong email address pa rin dito. Tapos, pag pumunta ka sa question, meron nang nakalagay na answer key. Okay, so paano po ito? Okay. So, syempre click required. Tapos, click itong answer key para pipiliin nyo kung ano yung tamang sagot. Aitas. Ilang points po? 2 points. Yan. Meron na po yung sulat kasi masyado lang malinaw yung aking font. Yan. Okay? Ganun lang po siya. So, at tayo ng question. Bawa, puro multiple choice lang tayo. So, duplicate. Ano pang tanong, pare? Yun, how many islands does the Philippines have? Does Philippines have? Tama? So, ano ating choices? A, it depends. After Duterte or before Duterte? Yan. Duterte or after Duterte? Pangalawa. Okay. So yan. So, iba na 7,107. So, it depends. High tide or low tide. Okay. So, yan. Same lang din. Okay.
Ganyan siya. Ano pa? Halimbawa, objective test, identification. Pwede rin po. Antayin ng question. Short answer. The question is, who is, Who is the 16th President of the Philippines? So, Abraham Lincoln? Hindi po. Ano yan? Philippines po. So, pag answer key, ilalagay mo dito yung sagot. So, the correct answer is Rodrigo Duterte. Now, Sir JJ, paano pag halimbawa gusto pa ng syempre, pag pangalan iba-iba yan. Pwedeng President Rodrigo Duterte, ano ba? Or Rodi Duterte, no? Ito po yan. So, Rodrigo Duterte, PRRRD, Rodi Duterte, yan. Tapos, mark all other answers. Yan siya. Okay? So, pwede kang maglagay kahit ilan, kung ilan ang gusto mo. Na, basta, pag sinagot ng bata, considered right. Okay, ganun siya. Okay? Now, ano po itong add answer feedback? So, sasabihin nyo po dito, bawa, yung tanong, ganun. Bawa ang tanong, sino ang 16% ng Philippines? Si Rodrigo Duterte. So, ilalagay nyo dito sa feedback yung background. Bakit siya naging presidente? Kailan siya naging presidente? Yan. So, ganun ang itsura. So, for example, Roy Duterte is the 16th President of the Philippines. He succeeded Benigno Simeon Aquino III. Tama ba? Yan. Okay. He was elected on June 30, 2016. Diba? Ganyan. Tapos save. Yan. Okay. So, Sir JJ, paano pag essay? Okay. Pag essay po, it depends on you na po kung paano nyo po Now, ang essay kasi, depende na po sa inyo yun. Pwede kayong maglagay ng rubric. Okay? Pwede po kayong maglagay ng rubric. Paano po? So, ganito. For example, iyan natin to, i-section na natin. So, ito yung first part. Section natin. First section natin. So, kuha pa tayo sa pang question. Wait lang. Who is his vice president during campaign? Ayan. So, correct answers. Maleni Robredo. Pangalan nun? Si Alan Peter Cayetano. Cayetano. Ayan. Okay. Kanya na. Posilan din. Add feedback. Yan. Yan lang. Tapos, essay tayo. Punta tayo ng isa pang section. So, essay. Halimbawa, may rubric ka na.
For example, in my case, I have my own rubric. And let me show you my rubric. Okay. Wait lang, open lang muna ako. Kuha ko ng isa pang rubric dito. Ay, meron ata akong rubric dito. Ayan, meron nga akong rubric. Actually, yung rubric nyo, pwede mo siyang gawing parang picture. So, add image. Ayan. So, browse. Tapos hanap natin yung rubric ko dito. Alam ko nasa desktop yung rubric ko. Ayan, rubric. Nasaan yung rubric? Nasaan yun? Rubric. Downloads ata. Yun, rubric. So, mag-upload yung picture na rubric. Yan na siya. Tchanan! Yan na yung rubric. Tapos, yung picture, pwede mo siyang i-center align. So, para nakasentro. So, yan yung rubric ko. Naka-picture siya. Tapos, pwede ka na mag-add ng question. Siyempre, pag essay, paragraph yan. Diba? So, in your own opinion, how will you rate President Roddy Duterte's performance as the leader of our country. Okay? Siyempre, you need to siyempre, ang kalimutan ko, you need to insert instruction, diba? Read the question and the rubric below. Answer using at least 5 sentences. Okay? Yan. Ayan, tapos na po. So, sir, paano ko i-check to? Wala siyang answer key, pero ikaw po ang bahalang mag-feedback dito. Okay? Ikaw na po mag-grade sa kanya. Okay? Ganyan lang po siya. Don't forget, teachers, kapag quiz, maglagay kayo lagi ng required, ha? Kasi, may mga instances kasi na nakakalitaan ng bata sagutan. Okay? Ayan. So, that's it. Yan na yung ating sample quiz. Okay? So, siyempre, pagandahin naman ito ng konti. So, customize theme, choose image. So, ito na tayo kumuha. So, gusto natin ng maganda-ganda, illustrations. Ayan. So, pwede ka na pumili ng kahit ano po dito. So, work in school. So, since tayo general knowledge tayo, ang ilagay natin ay ito, libro. Yan. Insert. So, lalabas na siya dito. Yan, no? Pansin nyo yung kulay bigla nag-iba. Nag-iba yung kulay niya. Background color, pagdating white. Okay? Tapos, fonts tayo, gawin natin formal. Okay. So, send ko na po sa inyo. So, ready to deploy na. So, now, paano natin siya i-deploy? So, there are a lot of methods. First is you may send it through email. Sir, what if wala akong email ng mga bata? Doon tayo papasok sa Google Classroom. .google.com. So, sa Google Classroom, nandun po lahat ng email nila. So, paano po gagawin natin? Kung tayong classes, saan mo siya gustong pasagutin? Mawa sa Intro to World Religions tayo. Tapos, people. Tapos, yan.
Nakalagay dito students. Ang gagawin nyo lang po dito, click nyo po ito, tapos click actions, email. So may bubukas sa bagong tab. Yan. Yan, may email, di ba? Okay. Pwede mong i-copy lahat to. Bawa ito. Pwede mo siyang i-highlight lahat. Wait lang po. Yan. Ang ginawa ko para po ano ko po lahat ay press Control A. Yan. Tapos right click, ay nawala. Control A, tapos Control C. Tapos punta ka dito sa untitled form, nasaan na 'yon? Yung pag-send to Control V. Yan po yung email nila. Okay? So once you send it, they will marireceive silang email, tapos pwede na silang sumagot. Now, another method is through this link. So ito yung pinaka-link niya. Mahaba yan, no? Ito yung itsura niyan pag pinasa natin yung link. Bubukas tayo ng incognito. Tapos Control V. Yan, general knowledge quiz. Ayan na siya. Okay, ayos, di ba? Yan. Yan. Ayan na po siya. Okay, so kung mahaba, gusto nyo paikliin, wala naman pong problema. Paano po gagawin natin? Shorten URL. Tapos Control C. Same pa rin po yan. Same quiz ang lalabas. There. Diba? Ganon. Okay, so I hope meron tayong mga magamit po, no? Kasi napaka-useful po kasi ng mga nito eh. No? Yan po. So, don't worry po teachers, ito nga po, pwede po kayo mong tanong sa akin if you have any questions, if you have any clarifications. I am just one message away. Okay? Kung kailangan nyo po ng tulong sa computer, I can also help you. Pwede po natin i-remote access yan kung gusto niyo. Okay? So, yun nga po. Again, thank you very much po. At mas maganda ngayon kasi mas maayos yung aking delivery. So, yun nga po. Okay? If you have questions, don't hesitate to ask me. Okay? I will help you po. So yan. Thank you very much po. Yan. So, yun po. Bye!